Kabanata 1861. Isang underground city. Dapat mong patayin ang halimaw na ito sa lalong madaling panahon, kung hindi, ang libingan ng hari ay babagsak pagkaraan ng ilang sandali. Noong una, ang iba ay nagbabalak na tumabi at manood ng palabas. Akala nila ang halimaw na ito ay hindi karapat-dapat sa kanilang atensyon. Nagsimulang manginig ang buong kuweba matapos magsimulang gumalaw ang sawa. Napagtanto ng ilan sa kanila na malapit nang gumuho ang maliit na kuweba na ito ng sawa kung hindi nila ito papatayin ng mabilis. Kung ang maharlikang libingan ay bumagsak, hindi lamang nila mahahanap ang elixir ng buhay, ngunit maaari rin silang ilibing ng buhay. Ang apat na demigod ay naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake. Umiwas si Tyr sa gilid matapos laslasin ang tuktok ng sawa. Napagtanto ni Garfield na hindi niya kayang pantayan ang lakas ng pakikipaglaban ng sawa, kaya umatras siya sa pinakamalayong likuran. Pinalihis ni Tyr ang pag-atake ng sawa, ngunit bago siya makabawi, nagpa siya si Archie na tanggapin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Ikinalat ni Archie ang kanyang mga palad, at isang pagsabog ng enerhiyang sigla ang nabuo sa hugis ng palad at hinampas ang sawa sa noo. Napasigaw ang sawa sa sakit, ngunit hindi ito pinatay ng suntok ni Archie. Sabay-sabay ding nagpakawala ng galaw si Ravenblade. Itinaas niya ang dalawang daliri at bumuo ng blade energy mula sa kanyang mga daliri. Ang Crest Python ay na-target ng blade energy. Daan-daang talom na nabuo sa enerhiya ng talom ang nagpaulan sa halimaw. Bagamat ang katawan ng halimaw ay puno ng mga sugat, ito ay patuloy na humahampas pabalik ng balisa. Ang python na ito ay lubos na lumalaban sa mga pisikal na pag-atake. May pagkakataon na umabot din ito sa demigod realm pagkatapos ng halos 2,000 taon ng paglilinang. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito ay si Tyr at isang malaking bilang ng mga demigod ang pumasok sa libingan ng hari. Kung ang mga nanghihimasok ay mga ordinaryong tao, sila ay nasawi kaagad. Sabay na sinalakay ni Tyr, Archie, at Ravenblade ang halimaw. Gayunpaman, hindi nila mapatay ang sawa na ito sa maikling panahon. Lalong naging dramatic ang pangingisay ng halimaw. Ang buong kuweba ay nagsimulang manginig ng marahas. Kung hindi nila ito mapatay anumang oras sa lalong madaling panahon, ang kuweba ay malamang na gumuho. Umalis ka sa daan ko. Biglang umungol si Mamaw. Direkta siyang nag-flash bago si Tyr at ang iba pa. Nang ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, nag-apoy ang mga apoy sa pagitan ng kanyang mga palad. Ang marahas na apoy ay tumalsik sa sawa matapos iwagayway ni Mamaw ang kanyang mga kamay. Nagliyab ang buong katawan ng hayop sa isang iglap. Gayunpaman, buhay pa rin ito, ngunit nagsimula itong mamilipit ng marahas sa sakit. Ano ito? Kaagad, lahat sila ay nakaramdam ng kawalan ng magawa sa sitwasyon. Maya-maya lang, naglakad na rin si Snow Lady. Snow Best Towel. Ikinaway ni Snow Lady ang kanyang mga kamay, at isang malakas na sabog ng malamig na hangin ang lumabas sa kanyang katawan. Ang apoy sa python ay halos agad na napatay ng isang ice chain ang bumaril patungo dito. Ang halimaw ay patuloy na umungal. Ilang segundo lamang ang lumipas, nagsimulang mamuo ang hamog na nagyelo sa ibabaw ng katawan ng sawa. I freeze. Isang mahinang ungol ang nanggaling kay Snow Lady. Ang kanyang malamig na aura ay lalong nagliyab, matagumpay na tinatakan ang sawa sa ilalim ng mga layer ng hamog na nagyelo at yelo. Sumigaw si Snow Lady, patayin mo ito. Itinaas agad ni Tyr ang celestial blade sa kamay niya. Tumalon siya ng halos 3 metro sa ere. Pagkatapos, hinampas niya ang ulo ng halimaw sa paggalaw ng paghiwa. Bam! Kasabay nito, binunot ni Ravenblade ang kanyang itim na espada at nilaslas ng paulit-ulit ang sawa. Dahil pinalamig ni Snow Lady ang sawa, naging malutong at marupok ang katawan nito. Hinampis ni Tyr ang ulo ng sawa, pinasabog ang isang malaking kanal sa ulo ng halimaw gamit ang kanyang malakas na enerhiyang sigla. Ang espada ni Ravenblade ay tumagos sa katawan ng python, na nag-iwan ng higit sa 100 butas sa likod. Nang tuluyang makalaya ang sawa mula sa yelo, muling nagtamas sina Archie at Mamaw. Sa huli, nagawa nilang patayin ang halimaw. Ilang makapangyarihang enerhiyang sigla ang nag-intertwined at sumugod patungo sa nakapalibot na mga pader na bato ng katayin ang sawa na iyon, maraming butas ang lumabas sa batong pader ng ito ay inalog. Isang malamig na simoy ng hangin ang umihip patungo sa kanila mula sa labas ng butas. Ano yun?
Ang lahat ng nakapalibot na pader na bato ay nagsimulang gumuho habang lumalaki ang butas. Sa oras na ito, natagpuan ni Tyr at ng iba pa ang kanilang mga sarili na nakatayo sa gilid ng isang bangin. Ang grupo ay sumugod sa gilid ng bangin at tumingin sa ibaba. Laking gulat nila sa eksenang nasaksihan nila. Ito ang maharlikang libingan na nakatago sa ilalim ng lupa. Walang sino man ang maaaring nahulaan na ganito ang hitsura ng maharlikang puntod sa loob kung hindi nila ito personal na binisita. Isang walang limitasyong espasyo ang nakaunat sa kanilang harapan hanggang sa nakikita ng kanilang mga mata. Isang sinaunang lungsod ang tahimik na nakatayo sa kalawakan. Ito ang uri ng sinaunang lungsod na itinayo mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Kitang-kita sa loob ng lungsod ang mga bahay, kalye, mga opisina ng gobyerno, at mga naglalakad. May isang lungsod dito. Ang aking ninuno ay talagang nagtayo ng isang lungsod sa ilalim ng lupa. Hindi napigilan ni Garfield ang pananabik sa kanyang puso. Napabulalas siya sa sobrang takot na tono, ang lungsod na ito. Dapat ay itinayo sa 1-to-1 ratio, na ginagaya ang sinaunang lungsod na matagal nang umiral. Si Archie at ang iba pang mga demigod ay naguguluhan sa kung ano ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata sa oras na iyon. Itinayo ni Emperor Martin ang Hester City sa ilalim ng lupa na may 1-to-1 ratio upang mabuhay magpakailanman. Siyempre, hindi ito kumakatawan sa kabuuan ng Hester City. Gayunpaman, ang pinakamahalagang gusali at kalye ng lungsod ay itinayo lahat dito. May langit at lupa dito, ngunit ang kalangitan ay napapaligiran ng mga pader na bato. Ang lungsod ay pinaliwanagan ng iba't ibang maningning na perlas na ibinuka sa mga pader na bato. Bagaman ang visibility ay hindi kasing ganda noong araw, maraming lugar ang makikita pa rin ng malinaw, na para bang ang mga perlas na iyon ay mga bituin sa madilim na gabi. Natigilan ang lahat at natigilan ng matagal bago muling nakabawi. Si Archie at ang iba pa ay nasuspine sa hangin na may siglang enerhiya sa ilalim ng kanilang mga paa noong panahong iyon. Pagkatapos ay tumalon sila sa lupa. Kumapit si Garfield kay Tyr, at nabuo ang isang bagyo ng enerhiya sa ilalim ng mga paa ni Tyr, na umalalay sa kanila habang tumatalon sila sa mga kalye sa ibaba. Tumpak na inilalarawan ng mga kalye ang tanawin ng lungsod ng dinastiyang Terrier mula sa mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Ang karamihan sa mga istruktura dito, kasama ang iba't ibang mga residente na lumitaw sa kalye, ay gawa sa luwad. Lahat sila ay mga clay sculpture na halos magkapareho sa Colon Cavalry na nahukay dati. Ang grupo ay nakipagsapalaran sa lungsod upang suriin ang iba't ibang mga eskultura sa lugar. Kahit na ang isang demigod na tulad ni Tyr ay nakaramdam ng kilabot sa mga eskultura. This is so creepy. Nagpatuloy si Garfield na lumingalinga sa paligid. Marami na siyang ninakawan sa buhay niya, pero ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kilabot sa isa gaya ng naramdaman niya ngayon. Sa ngayon, nakatayo lahat ng buhok niya. Panay rin ang paglalakbay ni Archie at ng iba pa pabalik-balik sa kalye. Pinagtutuunan nila ng pansin ang bawat detalye ng paligid. Sa napakalaking lungsod, gaano kahirap na hanapin ang maalamat na elixir ng buhay dito. Sumimangot din si Tyr. Siya ay dumating sa paghahanap ng Soul Eater Grimoire, ngunit ang lugar na ito ay napakalawak. Ano ang pinakamagandang lugar para hanapin niya ang Grimoire? Lumakad ang grupo sa lungsod ng mahigit kalahating oras ngunit wala silang nakita. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ay nagsimulang maging mas nabalisa at naiinip. Kabanata 1862. Gusto kong dukutin ang Nobie. Ang dahilan ay hindi alam kung ito ay si Tyr o si Archie, ngunit ang mga maaaring maging demigod ay tiyak na sinanay ang kanilang mga isip sa matinding antas. Kahit na nanatili sila rito ng 10 o 8 taon, makatuwirang isipin na ang mga demigod na ito ay hindi makaramdam ng pagkabalisa. Ngunit, isa-isang lumaki ang kanilang pagkabalisa sa libingan na ito. Iyon ay maaaring dahil ang lugar ay masyadong tahimik at kakaiba, o dahil may mga bagay na ganap na naiiba mula sa ibang bahagi ng mundo. Isa kang batikang Tomb Raider, Garfield. Based on your experience, saan natin hahanapin ang target natin? Tanong ni Tyr. Hindi sumagot si Garfield sa tanong. Sa puntong ito, isang kakaibang aroma na may halong amoy ng lupa ang dumaloy sa kanilang mga butas ng ilong. Naramdaman ng lahat ng demigod na may mali sa sandaling maamoy nila ito. Sabay silang pidgel hininga.
Gayunpaman, iba si Garfield. Nagtungo siya sa kalye, kumikilos na para siyang sinapian. Napansin niya ang isang grupo ng napaka-espesyal na mga figurine ng putik. Sa kalye sa unahan niya habang dinadaanan niya ang walang katapusang mga eskultura ng putik. Isa itong wedding procession team. Isang lalaking ikakasal ang nakasakay sa kabayo sa harapan. May 8 clay figurine sa pulang damit na may bitbit na bridal palanquin sa likod. Ang nobya ay nakaupo sa bridal palanquin, ang kanyang mukha ay hindi natatakpan ng belo. Binuksan ang mga kurtina ng karwahe. Marahil ay gumawa ang mga manggagawa ng naturang pangkat ng prosesyon noon upang muling likhain ang eksenang naganap sa mga lansangan ng dinastiyang Terrio noon. Dahil sa curiosity, binuksan ng nobya ang kurtina at ngumiti habang nakatingin sa labas ng bintana sa kalsada sa labas. Hindi alintana kung paano nila ito nakita, kakaiba ang hitsura ng nobya sa mga ordinaryong tao tulad ni Tyr at ng iba pa. Gayunpaman, ngumiti si Garfield habang naglalakad papunta sa wedding procession squad, na para bang naposes siya. I can't believe such a lovely bride exists in this world. Binilisan ni Garfield ang kanyang lakad habang papalapit sa bridal palanquin. Hinawakan niya ang baba ng clay bride sa kanyang kamay, na malapit na siyang halikan. Nang makita ito ni Archie at ng iba pa, natarante sila sa ginawa ni Garfield. Nagulat si Tyr. Nagpakita siya sa tabi ni Garfield sa pamamagitan ng teleportation. Are you under some kind of spell? He asked. His hand grabs his shoulder tightly. What are you doing? Tinulak ni Garfield si Tyr palayo. Galit na saway niya, anong ginagawa mo? I swear na in love na ako sa magandang babaeng ito sa sandaling makita ko siya. Gusto ko siyang pakasalan. Nawala nang masabi si Tyr. Sinabi ni Garfield, gusto kong dukutin ang nobya. Nagulat si Tyr. Matagal na niyang alam na si Garfield ang tipo ng lalaki na nai-inlove sa bawat bagong babae na nakilala niya. Nauna si Socorro, kasunod si Celia, pero ayos lang. At least, lahat sila ay masigla, kaakit-akit na babae. Gayunpaman, sa oras na ito, nang makita ni Garfield ang isang kakaibang mukhang clay figurine, nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin kay Tyr na nahulog siya ng husto para sa figurine. Nabawasan ba si Garfield sa isang horndog na umibig sa mga bagay na walang buhay at mukhang babae? Nakaramdam si Tyr ng goosebump sa buong katawan niya. Lalong tumindi ang pakiramdam nang mapansin niya ang kakaibang ekspresyon ng clay bride. Tila nakangiti ito sa kanya, na nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Tyr. Hindi niya namamalaya na gustong hatakin si Garfield sa gilid. Hindi niya alam kung bakit, ngunit mabilis na kumilos si Garfield. Hindi niya akalain na may gagawin siyang kakaiba sa susunod na sandali. Ang lalaking ito ay mabilis na sumandal sa clay bride, na kinukuha ang kanyang mga labi sa isang mapusok na halik. Ang aura ng underground world na ito ay tila nagbago sa isang iglap. Nasisiraan ka ba? Dahil sa mga pinaggagawa ni Garfield, nakaramdam ng hindi kapani-pani walang pagduduwal si Tyr. Mabilis niyang kinaladkad si Garfield sa gilid. Sinaman ng tingin ni Garfield si Tyr, mukhang nagalit na para bang nasira ang pribadong oras niya sa nobya. Hindi na napigilan ni Tyr ang sarili, sinampal ni Tyr si Garfield sa mukha. Ang tunog ay umalangaw-ngaw ng malakas sa buong malawak at walang katapusang espasyo. Tinakpin ni Garfield ang mukha niya at galit na pinandilatan si Tyr. Bakit mo ako sinampal? Sigaw niya. Gising ka na ba ngayon? Nakahinga ng maluwag si Tyr nang mapagtanto niyang ang mga mata ni Garfield ay nagpapahiwatig na nabawi niya ang kanyang pakiramdam. Anong ibig mong sabihin dyan? Mukhang natulala si Garfield. Kanina mo lang sinabi na gusto mong dukutin ang nobya, sabi ni Tyr sabay turo sa clay bride sa tabi nila. Ito ba ay isang uri ng biro? Sinasabi mo bang may crush ako sa clay figurine na ito? Tanong ni Garfield kay Tyr na parang tulala. Hindi ba iyon ang totoo? Hinalikan mo pa siya. Ano, banibiro mo ba ako? Hindi ka ba nakatikim ng putik sa labi mo? Ano? Iniunat ni Garfield ang kanyang dila at dinilaan ang kanyang mga labi. Siya ay na-squat down at marahas nagunat sa susunod na segundo. Dahil nasaksihan ang lahat, ayaw ni Archie, Snow Lady at ng iba pa na mapabilang sa kanya. Ngayon na sa wakas ay nakapasok na ang lahat sa maharlikang libingan, lahat sila ay pinagkalooban ng parehong pagkakataon na magtagumpay upang makuha ang gusto nila. Hindi nila pinansin sina Tyr at Garfield dahil hindi naman sila kalaban.
Ang mga veteranong demigod na iyon ay nahati sa dalawang grupo at ipinagpatuloy ang kanilang paghahanap para sa kanilang target sa city na puno ng clay sculpture. Nakipagsanib puwersa si Archie kay Ravenblade, habang si Snow Lady ay nakipagtulungan kay Mamaw. Ang apat na demigod na ito ay mga sinaunang halimaw na nabuhay ng isang siglo o dalawa. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang plano na nais nilang isagawa. Si Tyr ay walang pakialam kung mahahanap ba nila o hindi ang elixir ng buhay. Pagkatapos ng lahat, siya ay dumating sa paghahanap ng Soul Eater Grimoire. Dahil sa pagtanggi ng mga demigod na makipagtulungan sa kanya, si Tyr ay nabigyan ng higit na kalayaan upang lumipat sa paligid. Sa isang iglap na wala ang apat na iyon. Nakasquat pa si Garfield sa gilid ng kalsada habang nag-retch. Hindi na kinaya ni Tyr. Tapos ka na bang samo ka? Inunat niya ang kanyang kamay para hawakan muli ang balikat ni Garfield. Biglang napalingon si Garfield. Nagulat si Tyr sa mukha niya. Ang kutis ni Garfield ay naging kasing puti ng sapin na walang bakas ng sigla. Mukha siyang mapatla na parang multo. Anong problema mo? Baka sa mukha ni Tyr ang pagtataka habang nakatingin kay Garfield. Anong ibig mong sabihin? Nagtatanong si Garfield, naghihinala. Mukha mo, sobrang lamig. Bakit biglang nanlamig? Nagsimulang manginig si Garfield habang hindi niya namamalaya na ibinalot ng mahigpit ang kanyang damit sa kanya. Kumunat ang noo ni Tyr. Nagmamadali siyang lumapit kay Garfield at nagbuhos ng lakas ng sigla sa kanyang katawan. Unti-unting bumalik sa normal ang kutis ni Garfield pagkaraan ng ilang sandali. Nagtaka siya ng malakas, dahil ba humalik ka ng clay figurine? Sandaling napagtanto ni Tyr ang tungkol sa isang kakilakilabot na posibilidad. Lumingon siya at tumingin sa direksyon ng prosesyon ng kasal matapos makumpirma na ayos lang si Garfield. Saan? Saan sila nagpunta? Bulalas ni Garfield nang mapatingin si Tyr. Mas mabilis na nakita ni Garfield ang wedding procession team dahil nakatayo sila sa magkaibang anggulo. Kabanata 1863. Ang muling pagkabuhay ng mga figurine na luwad. Bumilis din ang tibok ng puso ni Tyr. Sa puntong ito, ang nobya, na malinaw na nakaupo sa palanquin ng pangkasal, ay naglaho. Hindi lamang iyon, ngunit ang ekspresyon ng bawat clay figurine ay mukhang hindi kapani-paniwalang nakakatakot kapag siya ay tumingin sa pangkat ng prosesyon ng kasal. Bitek! Bitek! Mula sa tahimik na paligid, isang kakaibang tunog ang bumungad, parang may pumuputok sa kanilang mga kasukasuan. Bago lumingon upang suriin ang kanilang paligid, nagpalitan ng tingin sina Tyr at Garfield. Ang madilim na liwanag ay tila lalong nagdilim. Napansin ni Tyr, dati ang isang babaeng nakasuot ng pulang wedding gown na nakatayo sa bubong ng isang building. Pinaikot-ikot niya ang kanyang katawan ng kakaiba habang naliligo siya sa liwanag na bumubuhos mula sa mga makinang na perlas ng batong kisame. Isang maalamat na emperador ang bumalik sa underground world. Lumipas ang panahon, at ang maharlikang libingan ay naging tahimik at nawala ng malay. Ang mga kasama niyang inilibing ay mananatili ng walang hanggan sa kailaliman ng hukay. Isang grimoire ang lalabas sa mundo, at isang demigod ang lalabas makamit ang immortalidad. Isang balad ang biglang sumabog mula sa kawalan. Ito ay parang opera, nakakaiba. Ang babaeng nakapula sa rooftop ay patuloy na pinaikot-ikot ang kanyang katawan ng kakaiba. Ang kanyang buong katawan ay pinakilos na parang isang shamanka na nagsasagawa ng isang sinaunang ritual. Bitek! Bitek! Palakas ng palakas ang mga popong noise. Ang underground na lungsod, na tahimik sa loob ng 2,000 taon, ay tila nabuhay sa tiyak na sandaling ito. Ang libo-libong mga figure na luwad ay nagsimulang iikot ang kanilang mga katawan, kabilang ang mga kabayo at iba pang mga hayop. Blanco ang tingin ni Tyr at Garfield sa eksena. Pakiramdam nila ay sinakop ng goosebumps ang bawat pulgada ng kanilang balat. Kahit na muling buhayin ang isang bangkay sa mismong harapan nila, mas matatakot pa rin sila sa kumikibot na mga figurine na luad kaysa sa bangkay, higit sa lahat dahil ang mga figurine na iyon ay walang buhay sa simula. May hindi tama. Isang nakakatakot na kaisipan ang biglang pumasok sa isip ni Garfield. Hindi kaya ang mga clay figurine na iyon noon ay hindi gawa sa putik? Sila ay ang mga buhay na tao na nakakulong sa loob ng putik. At ngayon, lahat ng mga bangkay na iyon ay muling binubuhay. Umalangaw-ngaw ang kalusko sa buong lungsod na nag-iwan sa kanilang dalawa na ganap na naguguluhan.
Wala silang ideya kung saan sila dapat pumunta. Isang malupit na kapangyarihan ang sumugod sa kalangitan mula sa layo na halos 1 kilometro o 2. Si Snow Lady at si Mamaw ay pumunta sa direksyong iyon. Sa madaling salita, nagkaroon ng labanan doon. Ang mga bagay na ito ay pag-alit. Mabilis na nagpasya si Tyr at agad na inilabas ang Celestial Blade. Sabay na tumalikod sina Garfield at Tyr, habang pinagmamasdan ang paligid. Dagandong dagandong dagandong. Ang nobya na naka-red gown sa kabilang bahagi ng gusali ay biglang nagtaas ng ulo sa langit at nagpakawala ng dagandong. Matalas ang boses niya na parabang nanggaling sa masamang espiritu. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga figure na luwad sa buong lungsod. Ingat! Sigaw ni Tyr. Ang lalaking ikakasal, na nakaupo sa kabayo sa tabi ni Garfield, sa paanuman ay naglabas ng isang espada na may haba na clay sculpture. Kahit na ang mahabang espada ay gawa sa luwad, nagbigay ito ng impresyon na ito ay matalas na labaha. Itinaas ng nobyo ang espada ng mataas sa ere. Hinampis niya ito sa leeg ni Garfield na may sobrang malahalimaw na smile sa mukha. Sa isang iglap ay ibinaling ni Garfield ang kanyang ulo at nagpasabog ng suntok sa clay sword. Agad na nabasag ang espada. Kasabay nito, nabasag din ang nobyo sa suntok ni Garfield. Nakapagtataka, ang matayog na clay sculpture na kabayong iyon ay itinaas ang mga paa sa harap nito, humihingal, at galit na hinampas ang mga kuko nito kay Garfield. Hindi nakaiwas si Garfield sa pag-atake. Pinilit niyang ilabas ang lakas ng loob sa kanyang katawan. Ang kabayong luwad na dumating upang salakayin siya ay hindi siya nagawang patumbahin. Sa halip, binasag ng clay horse ang bawat pulgada ng sarili nitong katawan, na naging isang tumpok ng alikabok sa isang iglap. Ang mga figure na ito ay nabuhay lahat. Ang lahat sa paligid nila ay nabuhay sa puntong ito. Ang mga may dalang palanquin, ang mga nagdaraan sa kanyang kalapit na lugar, ang mga opisyal at kawal na nakatalaga sa malapit. Maging ang matandang asong nakatali sa tarangkahan ay tila nabuhay sa sandaling ito. Nabuhay silang lahat. Kaagad, ang buong lungsod ay masigla sa walang buhay na buhay. Ang mga clay figure na ito ay tila mga eksaktong replika ng mga zombie na inilalarawan sa screen. Agresibo silang sumugod kina Tyr at Garfield na may intensyong pumatay sa kanilang mga mukha. Ano ito? Nagmura si Tyr. Pagkatapos, naglaslas siya patungo sa harapan gamit ang kanyang talam. Kaagad na nabasag ang isang putik na figurine. Ang mga clay figure na ito ay walang malakas na combat power. Halimbawa, maaaring lipulin ni Tyr at Garfield ang isang malaking grupo sa kanila. Sa kabila nito, sina Tyr at Garfield ay napuno ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Ito ay hindi para sa anumang partikular na dahilan. Ang problema ay napakaraming mga figure na luwad. Halimbawa, sa isang zombie apocalypse, madali nilang nabubure ang maraming zombie sa harap nila dahil mayroon silang Gatling gun, ngunit may mga walang katapusang stream ng mga zombie na dumating sa kanila. Ang ganitong uri ng pang-aapi sa napakaraming bilang ay mahirap harapin ng mga demigod tulad ni Tyr. Napagtanto ni Tyr na hindi niya maaaring payagang lumala ang sitwasyon dahil parami ng parami ang mga clay figure na sumusugod sa kanila. Kahit na siya ay sapat na malakas upang lumaban sa loob ng 8 hanggang 10 araw, ang mga clay figure na ito ay mauubos ang kanyang lakas. Hindi niya maiiwasan ang pinakahuling resulta ng pagkaubos ng lahat ng kanyang kapangyarihan sa huli. Tyr, naisip ko na may posibilidad. Sa isang putok, hinampis ni Garfield ang isang clay figure sa hangin. Sa kanya sinabi ng malakas ang mga katagang iyon kay Tyr na nakatayo sa tabi niya. Anong uri ng posibilidad? Sagot ni Garfield, remember when that demigod was wondering where the elixir of life was earlier? May bigla akong naisip. I think I know kung saan natin makikita ang elixir and grimoire na hinahanap mo. Nasaan sila? Ang mga mata ni Tyr ay kumikinang sa tuwa. Naglunsad siya ng isang pag-atake ng sweeping army na naghiwa ng malaking bilang ng mga clay figurine sa harap niya sa kalahati. Ang Imperial Palace. Ang Imperial Palace. Natigilan si Tyr. Ang underground na lungsod na ito ay ganap na itinayo ayon sa proporsyon ng sinaunang Hester City, katwiran ni Garfield. Gusto ng emperador na mabuhay magpakailanman, ngunit natatakot din siya sa kamatayan, kaya noong itinayo niya ang maharlikang libingan, nagtayo siya ng hindi lamang ng 1-to-1 ratio ng Hester City, kundi pati na rin ng 1-to-1 ratio ng Imperial Palace.
Lahat ng bagay sa mundong ito sa ilalim ng lupa ay tumutugma sa lahat ng nasa ibabaw. Sa ibang paraan, ang emperador ay nanirahan sa Imperial Palace noong siya ay nabubuhay pa. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya ay ililibing sa Imperial Palace. Naturally, ang Imperial Palace dapat kung saan niya itinatago ang elixir at grimoire. Naisip ni Tyr na malaki ang kahulugan ng mga salita ni Garfield. Si Emperor Martin ay dating naninirahan sa Hester City, na nagsilbing kabisera ng kanyang imperyo. Ang Witten Palace ay itinayo na may malaking halaga ng lakas tao at mapagkukunan. Siya ay hinahabol ang paraan ng mahabang buhay mula noon, lalo na dahil siya ay nag-aalangan na umalis sa kanyang dakilang imperyo. Nang maglaon, itinayo niya ang maharlikang libingan at ibinalik ang Hester City sa 1-to-1 ratio. Natural, ang kanyang layunin ay ang makapagpatuloy na maghari bilang emperador pagkatapos ng kanyang kamatayan. Dahil siya ang emperador, syempre siya ay titira sa Imperial Palace. Kabanata 1864. Milyon-milyong sundalo. Napagpasyahan ni Tyr na ang lokasyon kung saan sila ngayon ay matatagpuan ay maaaring hindi sa ilalim ng lupa. Ang puwang na kinaroroonan nila ay dapat isa pa sa mga enchanted space na ginawa ng sinaunang Diyos. Sa ilalim lamang ng mga kondisyong ito may tatayo ang isang napakalaking lungsod sa ilalim ng lupa. Kung hindi magagawa ng mga sinaunang tao ang gayong napakalaking proyekto sa ilalim ng lupa. Medyo mataas ang posibilidad na nabanggit mo, pagsang-ayon ni Tyr. Marahil ang elixir at grimoire ay matatagpuan sa Imperial Palace. Sa tingin mo ba ay makikilala mo ang iyong ninuno mamaya, Garfield? Garfield rolled his eyes at Tyr and retorted, "We're still in the middle of a crisis, Tyr. Stop making fun of me. Hindi pa tayo nakakapunta sa sinaunang Hester City. Alam mo ba kung saan matatagpuan ang Imperial Palace? Paano ko malalaman?" Malakas na pagtataka ni Tyr. Hindi ba ito ang pag-aari ng iyong ninuno? Hindi kaya niya binisita ang panaginip mo at sinabi niya ng maaga dahil alam niyang pupunta ka rito. Isang malakas na ba, ang tugon ni Garfield. Umupo siya na may dalang kompas. Kung matutulungan mo akong harangan ang mga clay figurine na umaatake sa atin mula sa lahat ng panig, baka mahihinuha ko ang magaspang na direksyon. Okay. Hindi naman nagtanong si Tyr tungkol sa plano ni Garfield. Hindi niya alam ang tungkol sa geomancy, sa simula. Hinawakan niya ng mahigpit ang celestial blade sa kanyang kamay at patuloy na tinulungan si Garfield na palayasin ang mga paparating na clay figurine. Humigit kumulang 15 minuto si Garfield para tapusin ang gawain. Dapat nandoon ang lokasyon ng Imperial Palace, aniya pagkatapos tumayo at ituro ang timog silangan. Ang tirahan ng emperador ay dapat kung saan ang mapalad na lilang ulap ay tumataas mula sa silangan. Dapat nating makita ang Imperial Palace kung patuloy tayong maglalakad sa direksyon na iyon. Sigurado ka ba? Hindi naman. Gayunpaman, ayon sa layout ng Hester City na nakita natin mula sa itaas, ang mga guho ng Witten Palace ay matatagpuan din sa direksyon na iyon, tugon ni Garfield. Hindi ako dapat magkamali. Okay. Tumango si Tyr. Wala siyang panahon para mag-isip ng maraming bagay ngayon. Ang dalawa ay sumugod patungo sa timog silangan sa pinakamabilis nilang makakaya pagkatapos na alisin ni Tyr ang isang madugong landas gamit ang kanyang talam. Isang tuloy-tuloy na agos ng mga figurine na luwad ang dumagsa patungo sa dalawa, tulad ng mga balang sa daan. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalaslas sa mga figurine na luwad at tumakbo ng halos isang oras sa direksyong timog silangan. Sa wakas ay narating nila ang isang mataas na pader sa di kalayuan. Napagpasyahan ni Tyr na ito ay isang enchantment space, na nilikha ng sinaunang Diyos dahil ang lugar na ito ay napakalaki. Sa hindi kalayuan, ang pader ng lungsod ay nakatayo sa taas na 20 o 30 metro. Hindi malinaw na nakikita ng dalawa ang sitwasyon sa likod ng city wall mula sa ibaba. Ngunit sigurado si Tyr na ang Imperial Palace ay nasa likod nito. Makikita mula sa malayo ang maraming sundalong figurine na luwad na nagbabantay sa pader ng lungsod. May isang grupo ng mga sundalo na nakatalaga sa lupa sa ibaba ng pader ng lungsod. Dapat ang Imperial Palace doon. We'll have to break into the city through the main gate, sabi ni Garfield kay Tyr habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Hindi mo ba napansin na walang gate ng lungsod sa pader ng lungsod? Walang magawang tanong ni Tyr. Oh, tama ka.
Noon lamang napagtanto ni Garfield na ang pader ng lungsod ay walang tarangkahan ng lungsod at nakailangan nilang umakyat sa pader ng lungsod at i-flip ito upang maabot ang palasyo. Noong panahong iyon, natuklasan ng ilang sundalo sina Tyr at Garfield sa ilalim ng pader ng lungsod. Samantala, sa pader ng lungsod ay nakatayo ang isang clay figure ng isang general na may matatag na figure. May hawak siyang mahabang talon sa kanyang kamay, at ginamit niya iyon para ituro ang dalawa. Hindi bababa sa 4 o 500 sundalo ang sumugod sa kanila sa isang iglap. Let's get rid of them. Isang mahinang dagandong din ang pinakawalan ni Tyr. Hinawakan niya ang kanyang talon at mabilis na tumakbo sa kabilang direksyon kung saan nakasunod si Garfield sa likuran niya. Mabilis na nakipagdigma ang dalawa sa 4 o 500 sundalo sa labanan. Kahit na ang mga sundalong ito ay gawa sa luwad, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa tunay na mga tao. Lahat ng mga sundalong ito ay tila isinumpa. Nilikha silang lahat upang bantayan ang libingan ng hari. Kaya naman, hindi sila natatakot na mapuksa kapag sila ay lumaban. Ang ilan sa mga makapangyarihang clay figure na ito ay nakarating pa sa Transcendent Realm. Sa kabutihang palad, si Tyr ay isang demigod. Hindi niya kailangang magtrabaho ng husto para harapin ang mga clay figure na ito. Di nagtagal, binuksan niya ang isang landas sa pamamagitan ng puwersa, at silang dalawa ay nakarating hanggang sa paanan ng pader ng lungsod. Mula sa itaas, daan-daang mud arrow ang ipinutok sa kanila. Ang bisa ng mga mud arrow na ito ay maihahambing sa tunay na arrow. Gumamit si Tyr ng lakas ng sigla upang ilihis ang mga putik na arrow na ito na nagmula sa langit, habang si Garfield ay nagtago sa likod ni Tyr. Sa ngayon, wala sa kanila ang nasaktan, ngunit mahirap para sa kanila na humakbang pasulong. Hindi mabilang na mga sundalo ang lumukso pababa mula sa pader ng lungsod. Nagkaroon ng walang katapusang bilang ng mga ito. Nagawa ni Tyr na lumutang sa pamamagitan ng pagsira sa enerhiya ng sigla at paglalagay nito sa ilalim ng kanyang mga paa. Siya ay handa na puwersahang tumalon sa pader ng lungsod sa tulong ng enerhiya ng sigla. Isang bugzo ng malamig na hangin ang bumungad sa kanya mula sa likuran sa eksaktong sandaling ito. Ang lahat ng mga putik na arrow na inilunsad sa hangin ay nagyelo sa mga kristal, na pagkatapos ay nabasag sa pulbos at nahulog mula sa langit. May enerhiya ng talon na direktang nakatutok sa mga arrow na iyon. Ang mga pag-atake na nabuo sa pamamagitan ng enerhiya ay lubhang nangingibabaw. Hindi nagtagal at bumaba ng husto ang bilang ng mga sundalong figure ng luwad sa kanilang paligid. Isang dila ng apoy ang lumitaw mula sa kung saan at direktang dumapo sa mga figure ng luwad ng general sa pader ng lungsod. Agad na nilamon ng apoy ang katawan ng general. Habang nawala ang clay general, unti-unting tumigil ang mga pag-atake mula sa nakapaligid na mga sundalong figure ng putik. Nakatayo si Tyr sa sulok, ang kanyang katawan ay nasuspine ng lakas ng sigla sa ilalim ng kanyang mga paa. Paglingon niya ay nakita niyang dumating na ang iba. Mukhang nahulaan din nila ang lokasyon ng elixir ng buhay. Lahat ng 4 na demigod ay nagpakita, ngunit hindi nila binati sina Tyr at Garfield. Lahat sila ay nasuspine sa himpapawid na may siglang enerhiya na dumadaloy sa ilalim ng kanilang mga paa, habang sila ay umaakyat sa pader ng lungsod ng mabilis hanggat kaya nila. Akyat din tayo dyan. Tumalikod si Tyr at binuhat si Garfield. Ginamit niya ang parehong pamamaraan ng pagsipa sa dingding upang itulak ang kanyang katawan pataas. Sa kalaunan, tumalon siya sa pader ng lungsod na mahigit 20 metro ang taas. Gayunpaman, pagkarating nila sa tuktok ng pader ng lungsod, natigilan sila sa eksenang lumaganap sa harapan nila. Sa halip na ang Imperial Palace, nakita nila ang walang katapusang putik na mga figurine na hukbo na umaabot hanggang sa nakikita ng mata, habang sila ay nakatayo sa mataas na pader ng lungsod na ito at sinusuri ang loob nito sa ibaba. Isang army na binubuo ng milyon-milyon. Ang mga salitang ito ay lumitaw sa puso ng lahat ng naruroon matapos makita ang eksenang ito. Milyon-milyon ang bilang ng hukbo ni Emperor Martin sa ilalim ng mga pader ng lungsod. Habang nakatayo sila sa mga vario formations, sila ay kahawig ng mga masa ng madilim na ulap. May mga kabalyerya at infantry, pati na rin ang mga mamamana. Mayroong lahat ng uri ng mga sangay ng hukbong sandatahan. Bagamat lahat sila ay gawa sa luad, ang nakamamanghang momentum ng Column Cavalry ay nag-iwan sa mga tao na humihingal. Ang Imperial Palace ay kailangang nasa likod ng napakalaking hukbo.
Tumingin si Garfield sa likod ng masa ng mga figure ng putik. Hindi niya makita ang Imperial Palace sa oras na iyon, ngunit malakas ang pakiramdam niya na naroon ang kanilang destinasyon. Kabanata 1865. Ang maze. Hindi lang si Garfield ang nag-isip. Kumbinsido din ang iba na malapit lang ang Imperial Palace. Walang anumang pader na bato sa labas ng pader ng lungsod. Hindi nagtagal, nakagawa sila ng bagong pagtuklas. Ang langit sa lungsod sa likuran nila ay binubuo ng mga batong pader na nababalutan ng mga mamahaling bato, katulad ng mga bituin na pinalamutian ang kalangitan. Dati nang hinala ni Tyr na ang maharlikang puntod na ito ay isang enchanted space na nilikha ng isang sinaunang Diyos. Nakumpirma na niya ang kanyang teorya nang mapansin niyang walang batong pader sa labas ng dingding. May isang kaharian sa loob ng lugar na ito. Isang puwang na nilikha ng mga sinaunang Diyos. Ang mga ulap ng kulog ay biglang lumitaw sa langit sa unahan nila. Tiningnan nila ito mula sa malayo at nakita nila ang iba't ibang kidlat sa mga ulap ng kulog na nagpapaliwanag sa karamihan ng kalawakan. Napansin nila ang isang multo ng isang imperial na lungsod na lumitaw doon, na tila isang palasyo na pag-aari ng mga Diyos sa dulong bahagi ng langit. Ang Imperial Palace. Napansin ng lahat na sa ilalim ng kalangitan, isang napakalaking itim na palasyo ang lumitaw na parang isang behemoth ang nakayuko doon. Ang itim na palasyo ay mga 7 o 8 kilometro ang layo mula sa posisyon ni Tyr sa pader ng lungsod. Kitang-kita nila ang palasyo na nakatambay sa malayo mula sa malayo dahil ito ay linearly na matatagpuan sa tapat nila. Ang hukbo ni Emperor Martin ay pumwesto sa di kalayuan sa pagitan ng palasyo at ng grupo ni Tyr. Nandyan ang Imperial Palace. Paano tayo pupunta doon? Ang mga salita ni Garfield ay may bahid ng kawalan ng pag-asa habang pinapanood niya ang hukbo sa ibaba na nagpapalabas ng kagila-hilalas na momentum. Sa kabila ng pagkakaroon ng 5 demigods, nadama nilang mahina at walang kapangyarihan sa harap ng napakalaking hukbo. Dapat nakatago ang elixir sa isang lugar sa palasyong iyon. Nakatayo si Archie na kasinggan ng balahibo sa ibabaw ng dingding. Mula sa malayo, pinagmasdan niya ang Imperial Palace sa ilalim ng dome. Huminga siya ng malalim at sinabing, tiyak na pinanday ng emperador ang milyon-milyon ng mga sundalo doon upang protektahan ang kanyang sarili. Ito ay katawa-tawa. Sa palagay ko ay hindi makakahadlang ang isang pulutong ng mga lalaking putik. Si Ravenblade ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at tumalon sa pader na bato. Naalarma niya ang hukbo ng mga figure ng putik sa ibaba pagkalapag niya. Ang malaking bilang ng mga tropa ay sumugod sa kanya, at siya ay mabilis na nilamon ng mga tao. Nanatiling kalmado ang iba. Sa ngayon, lahat sila ay nakatayo sa dingding, pinapanood ang sitwasyon sa ibaba. Isang itim na aura ng espada ang nakitang bumaril sa langit ilang sandali pa. Sa loob ng ilang segundo, daan-daang mud figure ang sumabog sa kalangitan ng aura ng espada ni Ravenblade. Pagkatapos noon, isang ulan ng itim na espada ang bumagsak mula sa langit, na nagwasak sa putik na iyon sa mga sundalo. Ang mga clay na sundalong ito ay mahina sa harap ng Ravenblade, ngunit ang kanilang bilang ay masyadong malaki. Kahit gaano pa siya kahirap, nahirapan si Ravenblade na sumulong. Pinagmasdan ng mga demigod ang sitwasyon sa ibaba, lalong nagsalubong ang kanilang mga kilay. Nasa palasyong iyon ang elixir. Kailangan nating makuha ito kahit kailan. Walang kapangyarihan si Snow Lady at Mamaw na pigilan ang hukbo ng mag-isa. Isa-isa silang tumalon mula sa pader ng lungsod, umaasang makalusot sa hukbo ng milyon-milyong figurine na luwad at makarating sa palasyo sa kabilang panig. Ngunit ang sitwasyon ay katulad ng kay Ravenblade pagkatapos nilang tumalon. Nilamon sila ng madla nang tumalon sila pababa. Dapat na ba tayong bumaba, Tyr? Ilang ulit na pinunasan ni Garfield ang mukha niya at tinanong si Tyr. Masyadong maraming mud figurines, sabi ni Tyr pagkatapos huminga ng malalim. Kahit na ang lahat ng demigods ay nagtutulungan, tayo ay mauubos sa kalahati. Tama ka. Bahagyang tumango si Garfield. Pero napansin mo ba na may pattern ang mga sundalong ito? Isang pattern. Natigilan si Tyr sa pahayag na iyon. He shot Garfield a bewildered look. Si Garfield ay naningkit ang mga mata at nagpaliwanag, mukhang may nahanap ako. Kailangan mo akong bigyan ng kaunting oras. Anak, nalaman mo rin. Si Archie, na hindi pa nakakagalaw, ay lumapit sa kanila ng ganoon din at siya tila may natuklasan.
Natural, takot si Garfield kay Archie. Ako. I was just kidding. It was just a random thought, paliwanag niya. You don't have to keep it from me. It's everyone's fate to get to this point together. Si Archie mapagbigay. Isang vortex ng vitality energy ang lumabas sa talampakan niya at itinaas siya ng 3 o 4 na metro. Mula sa mataas na posisyon na iyon, mayroon siyang mas mahusay na pagtingin sa buong sitwasyon sa ibaba. Anong ginagawa niya? Tanong ni Tyr. Hinailan ni Garfield si Tyr sa tabi at ibinulong sa kanya, natuklasan din siguro ng matandang ito. Kaya naman hindi siya lumundag at puwersahang sumibak ng walang ingat tulad ng iba. May pattern sa loob ng milyon-milyong sundalong clay na iyon. Can you take sa mas mataas na antas, tulad ng matandang iyon? Oo naman. Tumanggaw si Tyr, at agad niyang hinaila si Garfield pataas. Ang nangingibabaw na enerhiya ng sigla ay kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa, na itinaas ang duo ng 3 o 4 na metro na mas mataas. Lahat ng nasa ibaba ay kitang-kita mula sa kanilang taas. May nakikita ka ba? Itinuro ni Garfield ang hukbo sa ibaba at tinanong si Tyr. Wala. Matapat na umiling si Tyr. Ang mga clay figurine ay nakaayos sa napakaraming porma sayon. Ang porma sayon ay may ilang mga puwang dito. Kung titingnan mong mabuti, ano ang mabubuo kapag ang mga puwang na ito ay magkakaugnay? Marahas na kumalabog ang puso ni Tyr na para bang may naintindihan siya sa eksaktong sandaling ito. Si Archie, na nasa malapit, ay may naisip. Tumalon siya sa pader ng lungsod sa napakabilis na bilis, natuklasan ang isang paglabag, at sinundan ang landas sa pagitan ng mga sundalong luwad at ng porma sayon. Mabilis siyang pumunta sa harapan. Wala masyadong sundalo ang nakatayo sa dinadaanan ni Archie. Sa isang kisap mata, binilisan niya ang daan-daang metro sa unahan. May naisip ang matandang iyon. Tyr, kailangan na rin nating magmadali, sigaw ni Garfield, nanginginig ang boses. Baka mapunta sa kamay ni Archie ang gusto natin kung hahayaan natin siyang umakyat sa Imperial Palace. Ang pagbuo ng mga milyong hukbong ito ay lumikha ng isang napakalaking maze, sabi ni Tyr, isang patak ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Sa pamamagitan lamang ng pagtakbo sa maze sa tamang pagkakasunod-sunod ay maiiwasan ng isa ang pag-atake. Tama, sang-ayon ni Garfield. Ito ay isang maze game. Ngunit, ang maze na ito ay nagbabago sa lahat ng oras. Ano? Natigilan si Garfield. Bahagyang nakataas ang mga sulok ng bibig ni Tyr sa puntong ito. Ang matandang halimaw na iyon ay hindi makakalagpas sa mga sundalo, kumpiyansa niyang sabi. Kabanata 1866. Isang bagtong ng milenyo. Nang hamina na ang boses ni Tyr, biglang huminto si Archie, na dali-daling tumakbo pasulong. Isang clay general na nakasakay sa isang matangkad na kabayo ang hamarang sa kanyang dinaraanan. Maraming sundalo ang sumusunod sa likuran niya. Ang general ay may hawak na tomahawk at hinampes ito mula sa langit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumutok ang sandata na may malamig at sinaunang kinang na tumama kay Archie. Tinanggal ni Archie ang sandata sabay wave. Hindi bababa sa 1,000 sundalo sa kalisya sa likod ng general ang sumugod kay Archie sa susunod na segundo. Ano ito? Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Archie, at mabilis siyang napaatras. Napansin niya na ang hindi nakaharang na trail sa likuran niya ay nawala sa puntong ito. Pinalibutan siya ng mga sundalo sa puntong iyon. Nanginginig ng husto ang katawan ni Archie. Ang kanyang katawan ay nagliyab sa isang bug zone ng galit na sigla ng enerhiya. Hindi na siya nakarating pa at kinailangan niyang pumatay ng madugong landas bago umatras sa pader ng lungsod. Si Mamaw, Snow Lady, at Ravenblade ay nasa isang kakila-kilabot na kalagayan noong panahong iyon. Sa ilalim ng paglaban ng milyon-milyong sundalo, hindi sila makapagpatuloy kahit 1/4 ng kabuoang distansya kahit anong pilit nila. Kung sila ay patuloy na lumusab sa puwersa, ang kanilang enerhiya ay naubos na. Sa huli, namatay na sana sila sa pagod sa pagkubkob ng mga sundalo. Sa huli, lahat ng 4 na demigods, na halos yumako sa isang namumunong posisyon sa labas ng mundo, ay tumaka sa kahihiyan pabalik sa pader ng lungsod. Tiningnan nila ang milyong makapangyarihang sundalo sa ibaba at tila walang magawa at desperado, na may bahid ng galit sa kanilang mga mukha. Nasa harap ng kanilang mga mata ang elixir, ngunit hindi nila ito maabot.
Napagtanto ni Archie sa puntong ito na hindi siya makakalusot sa pormasayon at makapasok sa palasyo ng mag-isa. Kaya, ipinaalam niya kay Ravenblade at sa iba pa ang kanyang natuklasan. Habang pinupunasan niya ang pawis sa kanyang noo, sinabi ni Archie, ang mga mod figure na ito ay gumagalaw sa isang predictable pattern. Anong uri ng pattern? Agad namang napalingon si Snow Lady at ang iba pa at nagtatakang tumingin kay Archie. Kailangan ninyong lahat ay lumipad ng mas mataas at magmasid muli. Ginamit ni Archie ang Vitality Energy para buhatin siya at palutangin sa taas na mahigit 3 metro pagkatapos niyang magsalita. Hindi nagtagal ay sinamahan siya ng iba pang grupo. Sa loob ng ilang minuto, nag-hover sa ere ang grupo at pinagmasdan ang sitwasyon. Mayroon bang landas na madadaanan mula rito? Tanong ni Ravenblade nang makita niya ang ilang mga pahiwatig sa pattern. Oo, may paraan. Sabi ni Archie, to be precise, it is a maze. Ang mga sundalong putik ay nahahati sa hindi mabilang na mga pormasayon. May mga sipi sa pagitan ng mga pormasayon. Ang mga sipi na ito ay maaaring humantong sa iyo sa lahat ng direksyon, kaya bumubuo ng isang malaking maze. Hanggat mahanap natin ang tamang daanan sa maze na ito, dapat ay maayos tayo. Hindi tayo aatake at maaaring sumugod sa Imperial pala sa kabilang panig. Ilang tao ang natulala habang nakatingin sa mga itim na masa sa ibaba. Maaaring tama ka, malamig na sagot ni Snow Lady. Ngunit ang maze ng mga sundalo ay masyadong komplikado. Natatakot ako na kung gusto nating mahanap ang tamang landas, hindi natin ito magagawa kahit 1 dosenang araw man lang. Sinabi ni Mamaw, para sa kapakanan ng elixir, kaya kung maghintay ng matyaga kahit na sa loob ng 12 dosenang taon, lalo pa ang 12 dosenang araw. Kung totoo ang sinabi ninyong lahat, kailangan nating ilabas ang pormasayon sa ibaba at lutisin ang maze na ito. Ang natitirang mga demigod ay mukhang mas solemn na kaysa dati. Kumunat ang noo ni Mamaw, anong problema? It's not as simple as you think. This formation change every now and then, sabi ni Ravenblade pagkatapos makakita ng isang bagay. Pagbabago. Oo. Sinubukan kong sumugod sa isang landas ngayon lang. Dagdag ni Archie. Nagawa ko lang ito ng maikling distansya na wala pang 300 metro. Nakaharang ang daan na naalala kong madadaanan. Ang pattern ng maze ay hindi nakalagay sa bato. Maaari itong magbago anumang oras at kahit saan. Lahat ng demigods ay nalungkot ng mapagtanto ang malamig, mahirap na katotohanan. Kapag nagbago ang pormasayon ng maze, ang landas na natuklasan natin ay magiging isang patay na dulo at ganap na walang silbi, paliwanag ni Snow Lady. Ito ay isang bagtong ng mga milenyo. Maaaring ito lang ang paraan. Walang magawa si Archie. Hindi natin ito mapipilit. Kailangan nating maglakad sa maze, ngunit ang maze na ito ay napakahirap lutisin. Natahimik ang lahat ng 4 na demigod habang nakatingin sila sa masa ng mga clay na sundalo sa ibaba. Sina Tyr at Garfield ay nasuspine sa kalagitnaan ng hangin sa kabilang panig noong panahong iyon. Medyo matagal na nilang pinagmamasdan ang formation sa ibaba. Hindi nagsalita sina Garfield at Tyr at sa halip ay tumitig ng mabuti sa maze ng mga sundalo kahit ano pa ang pinag-uusapan o ginagawa ng 4 na demigod. Masasabi ko na ngayon. Imposibleng madaanan ang maze na ito, sinabi ni Garfield halos 1 oras sa walang magawang tono. Hindi nilayon ng aking ninuno na palampasin ang mga tao nang utusan niya ang kanyang mga manggagawa na gawin ito. Ang pormasayon doon ay nagbabago halos bawat kalahating oras, paliwanag ni Tyr. Kung gusto nating makarating doon sa loob ng kalahating oras, kailangan nating malaman ang pinakamagandang ruta, kabisaduhin ito, at takasan ito ng walang taros. Sagot ni Garfield. Tama ka, ngunit sa palagay mo ba ito ay makakamit ng mga tao? Kahit na lumitaw ang isang Diyos, naniniwala ako na hindi niya kayang tapusin ang ganoong gawain. Isantibin na natin ang tanong kung ano ang ruta sa kasalukuyan. Kahit nakabisaduhin natin ang ruta, nag-aalala ako na aabutin tayo ng mahigit 20 minuto para makumplito. Ilang minuto na lang ang kailangan natin para malaman kung aling landas ang pupuntahan natin. Paano natin malulutas ang tamang ruta sa loob ng ilang minuto sa napakalaking maze? Kahit na narito ang nangungunang eksperto sa maze sa mundo, hindi malulutas ng ekspertong iyon ang maze na ito sa loob ng 12 dosenang araw.
Bakit kailangan bang maging napakakomplikado para sa isang bagay na umiral mahigit 2,000 taon na ang nakararaan? Talagang tama si Garfield. Paano malulutas ang isang maze na binubuo ng milyon-milyong sundalo? Ang kanyang pagsusuri ay medyo konserbatibo. Para sa karaniwang mga tao, hindi nila kailanman malalaman ang tamang landas sa maze na ito sa loob ng 10 buhay. Mayroon silang kalahating oras upang malutas ang puzzle at magmadali. Isa lang itong Mission Impossible. Bakit titigil ang milyong mod figure and army kahit kaharap nila ang isang Diyos? Humalaklak si Tyr. With that being said, binitawan agad ni Tyr si Garfield. Umakyat siya sa taas na halos 7 metro ang taas ng mag-isa. Ang pinakamataas na taas kung saan maaaring lumutang ang isang demigod ay ang taas na ito. Mas nakikita ni Tyr ang Pormasayon mula sa pananaw na ito. Ang kanyang utak ay umiikot na parang isang ultra-supercomputer sa time. Itinala niya ang komplikadong Pormasayon sa ibaba sa loob ng kanyang isipan sa napakaikling panahon at pagkatapos ay nagsimulang mag-evolve ng mabilis upang malutas ang Bogtong. Naglalaro ako ng Sokoban at Maze game sa loob ng maraming taon. Hindi ko inaasahan na magagamit ang kasanayan dito. Kabanata 1867. Matinding kahirapan. Bahagyang napaawang ang bibig ni Tyr. Ginugol niya ang kanyang libreng oras sa paglalaro ng mga puzzle game tulad ng Sokoban at Maze game sa mga nakaraang taon. Ang dating layunin ay pikalmayin ang kanyang kalooban at sugpuin ang nagngangalit na dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Matapos malutas ang problema sa Berserk Blood, nakaugalian niya ang paglalaro ng mga game na ito. Pagkatapos ay nagtakda si Tyr na maghanap ng nangungunang kumpanya sa pananaliksik at pagpapaunlad ng laro sa ibang bansa upang tulungan siya sa pagbuo ng mga larong intelektual na may matinding kahirapan. Ang lahat ng ito ay nagsimula bilang isang bagay na ginawa niya para masaya, ngunit ito ay naging isang malaking tulong sa kanya ngayon. Gayunpaman, ang maze na ginawa ng milyon ng mga sundalo ng Imperial Palace ay napatunayang napakahirap basagin. Kahit na sa kanyang superior na talino, nahirapan si Tyr na lutisin ang maze sa maikling panahon. Tuwing 30 minuto, magbabago ang Pormasayon. Tatandaan ni Tyr ang bawat pagbabago sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sisimulan niyang idedos ang tamang landas sa kanyang ulo. Ito ay isang napakalaking Pormasayon ng hukbo na may makapal na mga ruta. Mahirap itong lutisin habang umabot sa langit. Noong una ay nahirapan si Tyr na lutisin ito ng tama. Walang alinlangan na ito ang pinakamahirap na bogtong sa lahat ng panahon. Kahit na ang pinakamahusay na mga manlalaro tulad ni Tyr ay nadama na walang kapangyarihan at mahina sa harap ng napakagandang gawain. Buti na lang at hindi siya yung tipo ng tao na madaling sumuko. Patuloy siyang lumutang sa gitna ng hangin. Maaalala niya ang pagbuo pagkatapos ng bawat muling pagsasaayos ng mga tropang iyon. Pagkatapos ang kanyang isip ay magiging mabilis sa bilis, sinusubukang malaman ang pinakamahusay na ruta upang madaanan. Sa una, hindi malutas ni Tyr ang bogtong sa loob ng kalahating oras. Ngunit pagkatapos ng 10 hanggang 100 pagtatangka, nakuha na niya ang laro. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Lahat ay nakulong sa pader na ito sa nakalipas na 3 araw. Ginawa ni na Archie at Snow Lady ang parehong bagay na ginawa ni Tyr noong una sa pamamagitan ng pagtatangkang lutisin ang maze sa harap nila. Pagkatapos ng 1 araw, gayunpaman, tuluyan na silang sumuko. Ang diskarte na iyon ay isang dead end. Kahit na ang isang henyo na tulad ni Einstein ay kasama nila, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi magiging sapat upang malutas ang puzzle. Sa wakas, ang 4 na demigod ay bumuo ng isang alyansa at sinubukang pilitin ang kanilang paraan sa pagbuo bilang isang grupo. Kahit nagsanib puwersa silang 4, hindi sila kalaban ng napakalaking hukbo. Sila ay umabant lamang ng halos 1/4 ng kabuoang distansya. Pagkatapos nito, ang lakas ng hukbo ay nagtulak sa kanila na umatras. Lahat sila ay nagtamo ng malubhang pinsala sa panahon ng pag-urong. Unti-unting lumipas ang oras. Lumipas ang 1 pang 3 araw. Sa kabutihang palad, ang lahat maliban kay Garfield ay mga demigod. Si Garfield, na isang transformation powerhouse, ay maaaring pumunta ng 12 araw na walang pagkain, at ito ay may kaunting epekto sa kanyang kalusugan. Kailangan lang niyang uminom ng kaunting tubig para mapanatili ang kanyang katawan sa loob ng ilang araw.
Pagkalipas ng 6 na araw, ang alyansa ng demigod ay hindi kapani-paniwalang napagod matapos na itigil ang kanilang mga pagtatangka. Malubhang nasaktan sina Archie at Ravenblade, kaya umupo sila sa lupa at nagnilay-nilay para makontrol ang kanilang paghinga. Sa kabilang banda, si Snow Lady at si Mamaw ay tulala na nakatayo sa pader ng lungsod habang nakatingin sila sa natitirang ilang daang libong tropa sa ibaba ng pader. Bagamat sila ay mga matandang halimaw na nabuhay ng halos 200 taon, naramdaman din nila ang labis na kawalan ng kapangyarihan sa harap ng hukbo. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Snow Lady. Bueno, lumilitaw na ang pagkuha ng elixir ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Ang maharlikang libingan na ito ay itinayo ng higit sa 2,000 taon. Napabuntong hininga rin si Mamaw sa gilid. Tiyak na maraming demigod na tulad natin ang nakatuklas sa lugar na ito sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang Imperial Palace ay nananatiling hindi natin maabot. Sa loob ng 2,000 taon, 5 tao lamang ang nakatalaga sa harap ng Imperial Palace. May bakas ng panghahamak sa kanyang mga mata, ibinaling ni Snow Lady ang kanyang ulo at tinitigan si Tyr, na nakatayo sa di kalayuan. Ang binatang iyon ay nagpapantasya pa rin tungkol sa paglutas ng labyrinth ng milenyo. Siya ay nasa loob ng nakaraang 6 na araw. Wow! Gusto niyang umakyat sa langit, pero hindi niya magawang lumipad, panunuyan ni Mamaw sabay tawa ng matinis. Pwede pa ba yon? Hindi dahil hindi naniniwala si Mamaw at Snow Lady kay Tyr. Sa kabaligtaran, ito ay imposible lamang na makamit. Nawalan na ng interes si Garfield sa maze sa simula pa lang. Ginugol niya ang kanyang mga araw na nakahiga sa lungsod at pinapanood ang mga demigod na kinakatay ang army. Itinuring niya ito na parang isang kamangha-manghang 5D na pelikula, ngunit napagod siya dito pagkaraan ng ilang sandali. Tinitigan ni Garfield si Tyr. Gusto niyang iwan ni Tyr ang Royal Tomb kasama niya mga 2 o 3 araw na ang nakalipas. Kung tutuusin, walang kabuluhan na manatili sila rito. Gayunpaman, nagpasya siyang manahimik matapos mapansin ang seryosong ekspresyon ni Tyr. Nasuspine pa rin si Tyr sa kalagitnaan ng hangin sa puntong ito. Ang porma sayon, na magbabago tuwing 30 minuto, ay muling nagbago. Mabilis na iniskan ni Tyr ang formation sa ilalim niya. Ang paningin ng isang demigod ay higit na makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao. Kahit na ito ay ang pagbuo ng 1,000,000 sundalo, nakita nila kaagad ang lahat. Wala pang 1 minuto, naitatak na ni Tyr sa kanyang isipan ang pagbuo ng malaking hukbo. Ang kanyang mga iniisip ay iginuhit sa isang espesyal, magulong espasyo sa susunod na segundo. Dati siyang pumupunta rito noong una niyang natanggap ang mana ng Blade Hero at noong nakuha niya ang librong Song of the Empire noon. Ang oras at espasyo ay tila nagyelo sa lugar na ito. Samantala, nasuspine si Tyr sa itaas ng mga sundalo, na patuloy na inaayos ang porma sayon. Isang gintong linya ang lumitaw mula sa pasukan ng porma sayon. Pagkatapos, dumaan ang linya sa iba't ibang bago patungo sa Imperial Palace sa kabilang panig. Binuksan ni Tyr ang kanyang mga mata. Napapalibutan siya ng mga gintong ron sa buong katawan. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita siya ng ganitong mga pagbabago sa loob ng 6 na araw. Ang ginintoang ron na nakaukit sa aklat ay nagpapahiwatig na ang nangingibabaw na aura ni Tyr ay umaapaw sa oras na ito. Magsisimula na siyang mag-barge papunta sa formation. Pinagmamasdan ni Tyr ang porma sayon sa nakalipas na 6 na araw at hindi niya ginamit ang kanyang lakas ng sigla kahit isang beses. Kaya, siya ay nasa kanyang kalakasan pa noong panahong iyon. Natigilan si Garfield nang makita niya ang isang gintong glow na nagmumula sa anyo ni Tyr. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Tyr. Tara na! Biglang sumulpot si Tyr sa harapan ni Garfield at hinawakan siya sa balikat. Pagkatapos ay gumamit siya ng 9 steps to disorientation para tumalon pababa mula sa pader ng lungsod. Hindi man lang nakapag-react si Garfield dahil nasa state of confusion pa rin siya. Nang makawala siya rito, napagtanto niyang hinawakan siya ni Tyr at daan-daang metro na ang natakpan nila. Ano ang sinusubukan nilang gawin? Sa oras na ito, napansin din ni Mamaw at Snow Lady ang mga galaw ni Tyr at Garfield mula sa dingding. Nagkatinginan sila na parang may iniisip. Ang batang iyon ay ilang araw nang nakatitig sa maze sa ibaba, at ngayon ay kumikilos na siya. Posible bang nalaman niya ang ruta ng maze? Gulat na bulalas ni Snow Lady.
Kabanata 1868. Nalutas na ang maze. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Mamaw na kayang lutisin ni Tyr ang maze. Kung tutuusin, ilang araw na nilang sinusubukan. Nagsisimula na silang sumuko sa pagkumpleto ng imposibleng misyon na ito. Ang maze ay nagbabago tuwing 30 minuto na ginagawang imposible para sa isang tao na maunawaan ito. Bakit ko naramdaman na tila kaya niya iyon? Ang intuition ni Snow Lady ay nagsabi sa kanya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng inaakala ng lahat. Marahil ang binatang ito ay maaaring gumawa ng mga himala. Pagkatapos ng lahat, nagawa ni Tyr na maging isang tanyag na demigod sa buong mundo sa edad na 30s, na isang himala mismo. Sina Tyr at Garfield ay nagmamadaling lumabas sa Pormasayon sa layong mahigit 300 metro sa puntong ito. Ang mga clay soldiers na iyon sa maze ay bihira nang umatake sa dalawa ngayong naalala na ni Tyr ang tamang ruta sa kanyang isipan. Naging maayos naman ang kanilang paglalakbay. Ano ito? Hindi mailarawan ng mga salita kung gaano kamangha si Garfield sa sandaling ito. Kung nagdududa siya sa kakayahan ni Tyr na mag-navigate sa maze na ito sa simula, kailangan niyang maniwala sa kanyang mga kakayahan ngayon. Sila ay sumugod pasulong para sa isa pang ilang daang metro. Napanatili ni Tyr ang kanyang kalmado sa lahat ng oras na para bang ang natitirang bahagi ng kalituhan ay wala sa kanya. Tyr, naisip mo na ba talaga kung paano makaalis sa maze na ito? Limitado lang ang oras natin dahil magbabago ang maze isang beses kada 30 minuto. Nagagawa mo ba talagang lutisin ang pormasyong ito na nabuo kasama ng 1,000,000 sundalo na mahigit 2 hanggang 3 minuto? Malakas na tanong ni Garfield habang patuloy na hinihila siya ni Tyr. Wala nang oras si Tyr para tumugon kay Garfield. Ang kanyang buong focus ay sa pag-iisip kung paano makakalabas sa maze na ito. Mahaba pa ang daan sa unahan nila, not to mention he was now in a race against the clock. Noong siya ay nakatayo sa pader ng lungsod kanina, kailangan niyang kalkulahin ang eksaktong oras na aabutin niya upang basagin ang maze upang matapos niya ang lahat sa loob ng 30 minuto. Magbabago na naman sana ang Pormasayon kung nahuli siya ng 1 minuto o kahit 1 segundo lang. Kung ganoon, ang lahat ng pagsisikap ni Tyr para sa round na ito ay magiging walang kabuluhan. Iyon ay hindi niya kukonsintihin kahit ang kaliit-liitang pagkakamali. Sinusundan sila ni Snow Lady at Mamaw mula sa likuran noong panahong iyon. Lahat sila ay nagmamadali patungo sa kabilang dulo. Di nagtagal, natuklasan nila na ang rutang pinili ni Tyr ay kapansin-pansing makinis. Talagang naisip ng binatang iyon ang tamang ruta. Parehong tuwang-tuwa si Snow Lady at Mamaw. Pareho silang nagulat at natuwa sa kinalabasan. Hindi nila pinansin ang kanilang mga sugat at mabilis na hinabol ang dalawa. Bam! Sa sandaling bago nila maabutin sina Tyr at Garfield, isang pagsabog ng nangingibabaw na enerhiyang sigla ang bumasag sa kanila. Mabangis ang tibok ng kanilang mga puso habang ang dalawa ay likas na umiwas sa gilid ng kalsada. Patuloy na kinaladkad ni Tyr si Garfield habang tumatakbo sila patungo sa harapan at tuluyang huminto. Tumalikod siya at sinimulan ang pag-atake ngayon lang. Si Mamaw at Snow Lady ay nakasimangot at pinandilatan si Tyr, ang kanilang mga puso ay nag-aapoy sa galit. Si Tyr ay napapalibutan ng mga gintong ron sa kanyang buong katawan habang siya ay nakatayo sa tapat nila sa oras na iyon. Nabuhay ang apoy sa isa sa mga palad ni Mamaw. Tinitigan niya ng masama si Tyr habang nagtatanong, "Kiddo, ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa pag-ataking iyon?" Malamig na singgal ni Tyr. "Ako ang nag-decipher ng landas, pero hindi ko ginawa para mapakinabangan ako ng lahat." Ang ibig sabihin ni Tyr ay medyo halata. Ayaw niyang makalusot si Mamaw at Snow Lady sa formation at sundan siya sa Imperial Palace. Ngumisi at gumanti si Mamaw, "Kiddo, sa tingin mo ba mapipigilan mo kami? Either sabay tayong pumasok sa palasyo o walang pumapasok." Ang katawan ni Mamaw ay natatakpan ng isang suso ng nagninangas na apoy sa sandaling bumagsak ang kanyang boses. Ang katawan ni Snow Lady ay natatakpan din ng manipis na layer ng puting hamog. Noong nakaraan, hindi maglalakas loob si Tyr na saktan ang dalawang demigod ng sabay-sabay. Maaari lamang niyang harapin ang isang veteranong demigod dahil sa kanyang kasalukuyang lakas. Walang alinlangang mamamatay si Tyr kung kailangan niyang labanan ang dalawang demigod.
Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon ngayon dahil naging abala si Snow Lady at Mamaw sa paglusob sa mga depensa ng Pormasayon nitong mga nakaraang araw na nagiiwan sa kanila na pagod at nasugatan. Sa kabaligtaran, ang tibay ni Tyr ay nasa tuktok nito. So, paano ngayon matatakot si Tyr sa dalawang iyon? Walang sinabi si Tyr. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang Celestial Blade. Hindi niya kayang lumaban ng matagal sa ganitong sitwasyon, kaya kailangan niyang talunin ang kalaban sa isang galaw. Nakakabasag na burol. Nagpasya si Tyr na gawin ang pang-apat na paggalaw ng 7 blade forms, na siyang pinakamalakas niyang galaw. Sa isang slash, isang napakalaking blade glow ang bumaba mula sa langit. Dahil sa tyrannical vitality energy ni Tyr at sa mga rune ng Song of the Empire, sapat na ang kapangyarihan ng pag-ataking ito para hatiin ang isang bundok sa kalahati. Nagulat si Mamaw at Snow Lady. Kido, ang lakas ng loob mong pagdikitin kami. Bam! Isang malakas na putok ang narinig na sinundan ng napakalaking bitek sa lupa. Ang mga figure ay naluad sa magkabilang panig ay patuloy na nawasak sa pamamagitan ng nakakatakot na enerhiya na ito. Nilabanan ni Snow Lady at Mamaw ang lahat ng mayroon sila. Gayunpaman, pareho na silang nakaranas ng malubhang pinsala bago ang labanan, kaya hindi nila napigilan ang pag-atake ni Tyr. Ang nakakatakot na pag-atake na ito ay nagpasabog sa kanila ng ilang dosenang metro paatras kaagad. Sa kalaunan, nahulog sila sa gitna ng mga sundalong luwad at umubo ng dugo. Sa sandaling sila ay lumapag, hindi mabilang na mga sundalong luwad ang naglunsad ng kanilang mga pag-atake sa kanila. Pareho silang nagmura ng malakas at ginamit ang bawat lakas na mayroon sila upang labanan ang mga sundalong iyon. Nang tumingin sila sa direksyon na kanilang nilipad, nawala na sina Tyr at Garfield sa karamihan. Inubos nila ang huling latak ng kanilang siglang enerhiya upang labanan ang mga sundalong luwad. Ang dalawa ay nagsikap na makatakas pabalik sa pader ng lungsod. Naabot nila ang pader ng lungsod, kaya ang tanging kaya nila ay humiga doon habang humihingal dahil sa pagod. Sa parehong oras, sila ay sobrang inis. Nagulat sila sa kakayahan ni Tyr na makakita sa tamang ruta ng maze. Hindi lang iyon, ngunit nilayon din niyang itago sa kanyang sarili ang buong imbak ng kayamanan ng Imperial Palace mula sa simula. Mga senior, paano kayo napunta sa ganitong sitwasyon? Si Archie, na 2 araw nang nagpapagaling, ay nagmulat ng kanyang mga mata sa puntong ito. Pagkatapos ng 2 araw na pahinga, ang kanyang mental outlook ay tila bumuti ng husto, at ang sigla ng kanyang katawan ay naibalik sa humigit kumulang 60 hanggang 70%. Mababaw lang sa kanya ang lahat ng pinsalang natamo niya, kaya hindi niya ito ginawang big deal. Sina Mamaw at Snow Lady ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Wala silang balak na itago, kaya mabilis nilang tinapon ang mga butil. Nakapasok na ang batang Tyr na iyon sa Imperial Palace kasama ang inapo ni Emperor Martin. Anong sinabi mo? Hinihila mo ba ang pako, seniors? Tanong ni Archie na agad na nagdilim ang mukha at puno ng gulat at hindi makapaniwala ang tono nito. May army na binubuo ng milyon-milyong clay figure para itaboy ang mga nanghihimasok sa harap ng Imperial Palace. Kahit na naruroon ang isang Diyos, hindi siya makakalusot. Paano nila ito malalampasan? Kabanata 1869. Ang Imperial Palace. Natukoy ng batang iyon ang ruta ng maze. Ano sa tingin mo? Mapanuksong sagot ni Mamaw habang kinukunan ng hindi makapaniwalang tingin si Archie. Biglang napatras si Archie. Samantala, si Ravenblade, na nakuhang muli ang kanyang kapangyarihan sa tabi ni Archie, ay nakahiga na sa pader ng lungsod. Itinoon niya ang kanyang tingin sa pinakadulo. Tila may puwang sa pagitan ng mga tarangkahan ng Imperial Palace. Nagmura siya ng malakas. Nagagawa ng batang iyon kung paano makaalis sa maze. Nagawa pa niyang sumugod sa maze. Nagkatitigan ang 4 na demigod. Tila may isang pasanin na nagpapabigat sa kanilang mga puso. Sa ilang sandali, ang grupo ay nalilito kung paano ilalabas ang kanilang mga emosyon. Sinabi ni Snow Lady, sinubukan namin ni Mamaw na habulin sila sa maze, ngunit napigilan kami ng batang iyon. Malamang na plano niyang pumasok sa palasyo para sa kanya at makuha ang elixir ng buhay. Nahulog si Archie sa pagmumuni-muni. Si Mamaw, sa kabilang banda, ay kinuyam ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, hindi natin maaaring hayaan ang batang iyon na makuha ang elixir para sa kanyang sarili.
Kapag nakuha na natin ang ating lakas, kailangan nating pumasok doon ng magkasama. Si Archie na malalim ang iniisip ay nanginginig sa kaliwanagan. Hindi na natin kailangang magmadali doon, sabi niya. Anong ibig mong sabihin dyan? Naguguluhan si Mamaw. Ipinaliwanag ni Archie, ito ang maharlikang libingan, ngunit isa rin itong natatanging espasyo na nilikha ng sinaunang Diyos. Tulad ng alam mo, iisa lang ang labasan para sa bawat ganoong espasyo. Kaya, kung ang batang iyon ay gustong umalis sa espasyong ito pagkatapos makuha ang elixir, dito rin siya dadaan. Bakit natin itataya ang buhay natin sa ganitong sitwasyon? Nagkatinginan ang lahat. Pagkatapos, tanong ni Ravenblade, ang elixir doon ay ang kayamanan na tumitiyak sa ating mahabang buhay. Paano kung kainin niya ito sa loob ng palasyo? Huminga ng malalim si Archie at nagpaliwanag, hindi niya ito kakainin dahil nasa 30s pa lang siya. Kahit kainin niya ito, hindi naman gaanong epekto sa kanya. Saglit na natahimik si Archie sa puntong ito na parang may iniisip. Pagkatapos ay sinabi niya, ang nagtutulak sa likod ni Tyr na pumasok sa Royal Tomb sa pagkakataong ito ay ang Dragon Squad. Nagpatuloy siya pagkaraan ng ilang sandali, kasama rin ng koponan ang dalawang nangungunang demigod, sina Maxim at Spartacus, na itinuturing na pinakamahusay na mga demigod sa mundo. Nauna nang pumunta si Tyr sa ibang bansa na humantong sa pag-atake sa kanya ng Grand Priest ng Kamikakushi. Sa huli ay tinulungan siya ni Spartacus na lutisin ang krisis sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang slash mula sa milyon-milyong kilometro ang layo. Ang lahat ng naruroon ay isang demigod. Dapat malaman ninyong lahat kung ano ang ibig sabihin ng slash na ito para kay Spartacus. Ibig sabihin ng slash na ito ay makakaubos ng karamihan ng kanyang genelec energy, paliwanag kaagad ni Snow Lady. Wala na siyang maraming oras pagkatapos niyang ilabas ang slash na iyon. Exactly. Kaya ang layunin ng pagbisita ni Tyr sa Royal Tomb sa pagkakataong ito ay dapat na nakatutok sa elixir, nakangiting sabi ni Archie habang hinahaplos ang kanyang balbas. Bagaman hindi siya apektado ng elixir, ito ay isang elixir na tutulong kay Maxim at Spartacus na mabuhay ng mas matagal. Dahil dito, kahit na makuha ni Tyr ang elixir, hindi niya ito uubusin. Ibabalik niya ito sa Dragon Squad. Naintindihan agad ng lahat ang ibig sabihin ni Archie. Sa ngayon, hindi sila nagmamadali. Wala silang intensyon na ipagpatuloy ang kanilang pag-atake sa Imperial Palace. Sa halip, umupo sila at inayos ang kanilang paghinga, na nagbabalak na salakayin si Tyr kapag bumalik siya mula sa palasyo na may dalang elixir, kaya umani ng mga benepisyo ng kanyang paggawa. Samantala, isinama ni Tyr si Garfield sa puntong ito at pinangunahan siya hanggang sa maze ng milyong hukbo nang walang anumang sagabal. Sa wakas ay narating nila ang kabilang dulo ng maze bago muling inayos ang pormasayon. Sa huling sandali pa lamang ay muling inaayos ang pormasayon sa kanyang likuran. Gumamit ng slash si Tyr para maputol ang huling sundalong clay na nakatagpo niya. Pagkatapos, dinala niya si Garfield sa huling bahagi ng formation. It worked. Hindi maipaliwanag ang excitement ni Garfield. Pakiramdam niya ay may tinitingnan siyang Diyos nang tumingin siya kay Tyr. Buddy, hindi kailanman sumagi sa isip ko na magagawa mo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng ibang demigod. Lumingon si Garfield at tumingin sa likuran niya sa madilim na hukbo ng mga figure na luwad. Parang panaginip lang ang lahat sa kanya. Nanatiling tahimik si Tyr, nakatayo at matamang nakatingin sa eksenang nasa unahan niya. Isa itong napakalaking palasyo. Itim ang buong istruktura, tila isang replika ng palasyo ni Hades mula sa Underworld. Is this the Imperial Palace? Are both the Grimoire and the Elixir here? Napatitig si Tyr sa palasyong nasa harapan niya. Kahit anong tingin niya dito, nakita niyang medyo creepy ang lugar na ito. Huminga siya ng malalim, humakbang pasulong, at nagsimulang maglakad patungo sa palasyong nasa harapan niya. Hintayin mo ako, sigaw ni Garfield sa likod ni Tyr bago patakbong hinabol. Tyr, sa tingin mo aabutan tayo ng mga matandang halimaw na yan. Catch up with US. Kung meron silang ganoong kakayahan, matagal na nilang tinanggal ang lugar na ito, nakangiting tugon ni Tyr. Patuloy na purihin ni Garfield, para sabihing tahasan, ang ginawa mo sa pagkakataong ito ay nagpakita sa akin sa isang bagong liwanag. Dude, nakakabilib ka. Tumahimik ka. Hindi na nagabalang makipag-usap si Tyr kay Garfield.
Binuksan niya ang gate ng Imperial Palace sa harapan niya. Wow! May liwanag na pumapasok sa siwang sa pasukan. Ibig sabihin, maliwanag na naiilawan ang loob. Ito ay isang napakagandang palasyo. Ang palasyo ay mukhang katulad ng bulwagan kung saan ginanap ni Emperor Martin ang kanyang mga pagpupulong sa korte, ngunit walang mga opisyal ng sibil at militar ng dinastiyang Theria. Si Emperor Martin ay hindi rin nakaupo sa trono. May mga kandila sa paligid na naiilawan na. Mahigit na 2,000 taon na ang lumipas, ngunit bakit sinindihan pa rin ang mga kandilang ito? Nagulat si Tyr. Sumugod si Garfield sa isa sa mga candelabra. Pagkatapos mag-obserba ng ilang sandali, sinabi niya, hindi ito kandila. Ang mga ito ay helium lamp. Kahit na lumipas ang libu-libong taon, ang mga ilaw na ito ay hindi mamamatay. Saka siya muling nagtaka. Hold on. Ibig sabihin, ang mga sinaunang tao mula sa mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan ay nakabisado na ng ganoong advanced na teknolohiya. Pagkatapos ng maikling panahon ng pagkamangha, sinimulan ni Tyr at Garfield ang kanilang paghahanap para sa kanilang mga target sa palasyo. Saan itatago ang Grimoire? Hinanap ng dalawa ang bawat sulok ng palasyo ngunit wala silang nakita. Hindi nila mahanap ang parehong Grimoire at ang elixir ng buhay na binanggit ng ibang mga demigod. Hindi naman dapat ganito. Tyr, hindi naman tayo kayang magsinungaling ng mga ninuno, di ba? Tanong ni Garfield kay Tyr sa kabilang side habang nagpupunas ng pawis sa noo. Wala sa lugar na ito ang mga bagay na hinahanap natin. Imposible yan. Sagot ni Tyr. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap sa mga ito ngunit wala siyang magawa pagkaraan ng mahabang panahon. Kabanata 1870. Mabuhay ang Emperador. Sa sandaling iyon, may bahagyang panginginig na naganap sa tahimik na palasyong ito. May hindi maganda sa pakiramdam kina Tyr at Garfield. Anong nangyayari? Pareho silang napatigil sa kanilang ginagawa. Inilipat nila ang kanilang mga tingin sa subconsciously patungo sa kalapit na pasukan ng palasyo. Clump clump clump. Ang mga lindol sa palasyo ay lumakas at lumakas. Kasabay nito, isang malakas na tunog ng mga yabag ang nagmumula sa labas, habang ang malaking halimaw ay papalapit sa bulwagan ng palasyo. What is that thing? Sigaw ni Garfield at itinuro ang kabilang side, kung saan nakita niya ang napakalaking halimaw na papunta sa kanila. Si Tyr at Garfield ay hindi pa nakakita ng ganoon. Nakatayo sila ng halos 3 metro ang taas at nakasuot ng bulok na baluti. Ang isa ay may mga sungay sa kanyang ulo, habang ang isa ay ganap na natatakpan ng itim na buhok. Ang pagtayo lang roon ay parang naaapi sila. Napaatras si Garfield nang hindi namamalayan. Paanong may mga halimaw sa Imperial Palace? Napasinghap din ng mariin si Tyr. Ang mga halimaw na ito ay kahawig ng mga halimaw na karakter mula sa mga video game. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa Celestial Blade. Ang pakiramdam ng pang-aapi na naramdaman niya mula sa dalawang halimaw na ito ay nagbigay sa kanya ng impresyon na maaari silang maging mga demigod powerhouses. Noon lang, binasag ng isa sa mga halimaw ang kanyang kamao sa lupa. Kaagad, mabilis na kumalat ang isang crack patungo kina Tyr at Garfield. Umiwas. Sabay na umiwas sina Tyr at Garfield sa gilid. Ang mga halimaw ay sumugod na sa dalawa sa puntong ito. Magtago ka at huwag gumawa ng tunog. Naramdaman ni Tyr ang malakas na puwersa ng mga halimaw. Walang alinlangan na lampas sila sa mga kakayahan ng transformation tulad ni Garfield. Maaari niyang kunin ang mga ito bilang isang demigod. Gayunpaman, ang sitwasyon ay lubhang nakakatakot. Ang emperador ay nagtayo ng maharlikang libingan upang mabuhay magpakailanman. Sinubukan pa niyang gamitin ang Grimoire para maging demigod noong panahong iyon. Sa ibang paraan, maaaring walang mga demigod noong panahong iyon. Kung hindi, ang emperador ay hindi na sana gumawa ng ganoong kalaking paraan upang magtayo ng napakalaking royal na libingan upang tumulong sa kanyang pagbabago upang umakyat sa isang demigod. Bakit may dalawang halimaw na nagbabantay sa palasyo kung walang demigod noon? Matapos makipagpalitan ng mga suntok sa kanila, natuklasan ni Tyr na ang lakas ng mga halimaw ay umabot na sa demigod realm. Gayunpaman, posibleng ang mga halimaw na ito ay hindi nagtataglay ng lakas na antas ng demigod noong una silang pumasok sa libingan ng hari mga 2,000 taon na ang nakalilipas. Kahit na ang orihinal na anyo nito ay baboy, ito ay naging isang espiritual na nilalang pagkatapos ng mahabang panahon.
Ang malalakas na halimaw ay nakipag-away kay Tyr. Dalawang kalaban ang kinalaban ni Tyr. Sa una ay panatag pa rin siya, ngunit habang tumatagal, napansin niyang hindi napapagod ang mga halimaw na ito. Naubos na ni Tyr ang maraming lakas ng sigla sa puntong ito, kaya lalong nagiging mahirap para sa kanya na magpatuloy. Samantala, si Garfield ay nagtatago sa isang malayong lugar. Napanood niya si Tyr na nakikipaglaban sa mga halimaw na ito ngunit wala siyang magawa para tumulong. Sa tiyak na sandali na ito, may biglang tunog ng pag-ikot ng mga cogwheel, na para bang nagsimulang umikot ang isang uri ng gulong ng kapalaran. Inilipat ni Garfield ang kanyang tingin sa direksyong iyon. Napansin niya na ang lugar kung saan ilalagay ang trono ay naglabas ng isang sinaunang aura na puno ng mga pagbabago sa buhay. Bumungad sa kanya ang aura. Hindi nagtagal, nilamon nito ang buong anyo ni Garfield. Biglang sumakit ang ulo niya. Arg! Hinawakan ni Garfield ang kanyang ulo habang siya ay sumisigaw ng paos, isang baluktot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa paglipas ng panahon, ang ekspresyong iyon ay napalitan ng pamamanhid. Panay ang tingin niya sa trono bago dahan-daang lumapit dito na parang bangkay na naglalakad. Mabuhay! Ang Emperor! Abay Emperador! Naway maghari ang emperador sa loob ng libu-libong taon. Naway mabuhay ang emperador magpakailanman at sa buong panahon bilang isang demigod. Ang isip ni Garfield ay napuno ng napakaraming kakaibang boses. Kasabay nito, ang napakaraming malabo na eksena ang sumagi sa kanyang isipan. Mayroong libu-libong sundalo na nag-aaway, na sinundan ng eksena kung saan umakyat si Emperador Marten sa trono at namuno sa kanyang imperyo. Dumating ang mga dayuhang mensahero mula sa lahat ng direksyon upang bumati at nagbibigay galang sa kanya. Hinihiling nila sa kanya ang tagumpay sa pagtatatag ng dakilang dinastiyang Teria at pangangibabaw sa mundo. Ang karaniwang walang alam at mapang-uyam na aura ni Garfield ay wala na sa oras na ito. Mabilis na napuno ng kanyang commanding aura ang bulwagan. Si Tyr ay nakikipaglaban sa mga halimaw. Naramdaman niyang may mali at sinulyapan niya si Garfield. Napansin niya si Garfield na isang hakbang patungo sa trono. Bulong niya sa sarili, ano ang sinusubukang gawin ng lalaking iyon. Habang nadidistract si Tyr, isang halimaw sa tabi niya ang naghampas ng palakol sa kanya. Hinarang ni Tyr ang pag-atake gamit ang talon sa kanyang kamay, ngunit ito ay isang malapit na tawag. Nauwi siya sa pagindayog ng 7 o 8 minuto ng halimaw. Bahagyang niyuko ni Garfield ang kanyang katawan at may bakas na tingin sa kanyang mga mata. Siya ay umaakyat sa batong hagdanan, na inukitan ng mapalad na mga sagradong hayop. Si Garfield ay nagpatuloy sa paglalakad ng hakbang-hakbang patungo sa trono. Umakyat na sa trono ang emperador. Naway maghari ang emperador sa buong kawalang hanggan. May isang labis na nangingibabaw at masamang ngiti na gumuhit sa bibig ni Garfield. Boom! Isang malakas na kalabog ang lumabas mula sa trono sa eksaktong sandaling iyon. Ang isang sira-sirang kabaong na tanso ay dahan-daang umaangat mula sa ilalim ng trono sa sumunod na segundo. Ang ibabaw ng kabaong ay inukitan ng gintong banal na dragon. Ang katawan nito ay hindi kasama ang isang sinaunang aura na nakapasa sa pagsubok ng panahon. Ang sinaunang tansong kabaong ay bumangon mula sa lupa at lumapag sa trono. Isang misteryosong puwersa ang nagbukas ng takip ng kabaong. Ang aura ay pagkatapos ay pinalakas, ganap na bumalot kay Garfield. Pinilit siya nitong humakbang hanggang sa marating niya ang kabaong. Nang tumingin siya sa kabaong, nakita niyang wala na itong laman. Ang gintong dragon ay nakaukit sa ibabaw ng sinaunang kabaong. Napaungol ito nang hawakan ito ng kamay ni Garfield. Pagkatapos ay tumalon ito mula sa kabaong. Ang Soul Eater Grimoire. Binibigkas ni Garfield ang mga katagang ito bago humakbang sa sinaunang kabaong at humiga sa loob nito na may ngiti sa kanyang mukha. Cicero, anong ginagawa mo? Napasigaw si Tyr sa tansong kabaong. Sa kabilang banda, kinubkob siya ng 2 halimaw na antas na demigod. Hindi siya nakawala agad sa laban. Hindi na nagparamdam si Garfield sa pagsigaw ni Tyr. Sa puntong ito, tuluyan na siyang nakapasok sa sinaunang kabaong. Samantala, ang gintong dragon ay nakalaya mula sa sinaunang kabaong at lumilipad patungo sa Tyr. Napansin ni Tyr na ang gintong kulay sa ibabaw ng gintong dragon ay nagsisimula ng kumupas habang lumilipad siya roon. Nang sa wakas ay maabot siya ng dragon, ito ay nagbago ng kulay sa isang madilim na kulay ng dugo.
Ang hindi mabilang na mga gintong ron sa katawan ni Tyr ay pumutok habang siya ay tulala pa rin. Tuluyan nitong nilamon ang dugong dragon sa kanila. Sa susunod na segundo, sa ilalim ng pagkubkob ng mga gintong ron, ang dragon ng dugo ay patuloy na lumiit hanggang sa ito ay mawala. Tumalon pa ang dragon sa gitna ng mga kilay ni Tyr sa dulo.